Magandang hapon po mga kababayan. Kayo nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama niyo sa kwentuhan at sa pagseserbisyo sa bayan. Samahan niyo kami sa ating episode 53 ngayong March 24, 2024 at ating alamin ang history pati ang current state ng caregiver pathway dito sa Canada. So today, marami tayong pag-uusapan. Kasama na dito syempre ang top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakinggan din natin ang dalawang tula mula sa librong Akdaan. Ang mga tulang isinulat ni Jen Owatan at ni Mary Pareño. And then makikinig tayo sa pulso ng mga kababayan natin mula sa Scarborough. Pag-usapan yung mga, alam niyo yun, tungkol sa charter change, tungkol sa EDSA, commemoration nito lang. At syempre, meron tayong Pinoy Tayo segment kung saan makakapanayam natin si Joey Dulaca ng Migrant Workers Alliance for Change. At siya, kasama natin si Joey, pag-uusapan natin ang status ng caregiver pathway dito sa Canada ngayon. So, tara simulan na natin para sa unang balita mula sa Bulatlat. Naaprubahan ng House of Representatives sa kanilang third and final reading ang resolution of both houses number 7. And tulad ng napag-usapan natin last week, RBH 7, yan yung magtatanggal ng mga restrictions sa ating konstitusyon at magre-resulta sa kakayahan ng mga dayuhan na magkaroon ng 100% foreign ownership sa bansa. Mula naman sa Pinoy Weekly, Kalbaryo dala sa Chacha ni Marcos Jr. Sa kabila ng pagtutol ng iba't ibang koalisyon sa bansa, tuloy-tuloy ang mga mambabatas sa pagtulak ng pagbabago sa konstitusyon. Anila para ito sa ikauunlad ng Pilipinas. Ano ba ang masasabi ng mga eksperto? Pangamba ng marami sa sektor ng agrikultura, mauuna pang magkalupa sa Pilipinas ang mga dayuhan kaysa mga magsasakang Pilipino. Kasama sa mga babaguhin ng panukalang charter change ang Article 7 ng Konstitusyon na nagtatakda sa tungkulin ng Estado na itaguyod ang reforma sa lupa at pagpapaunlad sa agrikultura. Tutol ang mga magsasaka sa Chacha dahil palalalain nito ang kalbaryo nila sa kawalan ng lupa, bagsak na lokal na agrikultura at ang kawalan ng seguridad sa pagkain sa bansa. Ayon sa Kilusang Mayo 1, aasahang lulubha ang kontraktualisasyon, mga taktika para pababain ang sahod, pandarahas sa mga unyon at samot-saring paglabag kung sakaling matuloy ang Chacha. Paliwanag naman ng Teachers, Education Workers and Academics Against Charter Change o TEACH, no? Spells teach. Sa kanilang press conference noong February 23, quote, ang kasalukuyang restriksyon sa dayuhang pag-aari sa mga mahahalagang institusyon, kabilang ang paaralan at universidad, ay dapat manatili sa kontrol ng Pilipino at hindi ng dayuhan, lalo na sa panahon na may banta sa soberanya ng bansa, unquote. Ayon naman sa karapatan, ito pong organisasyon na for human rights, ang sabi nila baka gamitin ng Chacha para sa mas matagal na panunungkulan ng mga taong ngayon ay nasa kapangyarihan. Dito naman sa pangalawang balita, mula sa CODAO, International Coalition slams Blinken visit, US military expansion in the Philippines. Nagbigay papuri ang mga international human rights defenders sa mga rally sa Manila na sumalubong kay US State Secretary Antony Blinken sa kanyang pagbibisita sa Pilipinas. Tinututulan ng mga progresibong grupo ang pagpapalawak ng US military bases sa Pilipinas at ang kabuoang paglahok ng Pilipinas sa paghahanda ng US sa digmaan laban sa China. Ang pahayag ng chairperson ng International Coalition for Human Rights in the Philippines o ICHRP na si Peter Murphy, quote, the Filipino people don't want to be a battlefield for a great power war, and ICHRP urges all nations in the region, Southeast Asia and Northeast Asia, to de-escalate the frightening military build-up towards war, unquote. Para naman sa pangatlong balita, mula sa Spring Magazine, Regent Park Community Health Center workers are fighting for better working condition. Regent Park Community Health Center has been a pillar of healthcare for the Regent Park community in Toronto for over 50 years. Workers at Regent Park Community Health Center are demanding fair wages, psychological safety language,
and increases in benefits. Workers are also demanding a change to the psychological safety language to prioritize transparency and create a psychologically safe workplace. And for workers who were employed while Bill 124 was in effect, a 3% increase in wages for the first 2 years and 3.5% increases for the third year. Community health centers provide a low barrier healthcare option to many marginalized and vulnerable populations in the city. These centers need to be protected as healthcare in Ontario moves towards privatization. Workers organizing is key to fighting to keep healthcare accessible and public. Lastly po, last week dinukot ng Israeli Defense Forces ang Al Jazeera Arabic correspondent na si Ismail Al-Ghul mula sa Al-Shifa Hospital sa May Gaza. Siya ay ikinulong for 12 hours at binugbog doon bago pinakawalan at sinira din umano ng mga Israeli Defense Forces ang kanyang mga media equipment. As of Monday, at least 95 journalists and media workers, with an overwhelming majority of them Palestinians, ang pinatay simula noong escalation of the attacks in Gaza noong October 7. Ito po ay reports from Committee to Protect Journalists. Patuloy po ay nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. At ngayon po ninyo ang mga balita. Ngayon naman mabalik na tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. So this week, tara at pag-aralan natin ang history ng caregiver pathway dito sa Canada. At gagamitin natin actually as a resource ang poster, ang visual timeline of caregiving work in Canada na ibinuo at isinulat ng Kwentong Bayan Collective. Ang Kwentong Bayan ay isang collective of 2 Toronto-based artists dito na ang pangalan ay si Althea Balmes at si Jo Simalaya Alcampo. Ito po ang kanilang bio. Their artistic mandate is to explore a critical and intersectional approach to community-based art, labor, and education. In the Filipino language, Kwentong Bayan is the literal translation of community stories. A major part of their work is in collaboration with Filipino migrant care workers who support Canadian families to care for children, elders, and those with complex medical needs. Many also work as personal support workers, cleaners, and other frontline workers, especially during the global pandemic. So, describe ko lang ng kaunti itong poster. Napakaganda niya. So, kung meron kayong time, please search it up sa Google at tingnan nyo na may mga illustrations siya at madaling sundan yung timeline. So, nauuna sa time period ay yung from 16,000s to 1800s. Slavery is practiced in New France, yun yung tawag sa Canada at that time, from 1632 until abolished in 1834. Enslaved Indigenous and African people are referred to as domestics or servants. Noong taong 1867, Canada is established on native land. Some celebrate the birth of a nation. Others recognize it as broken treaties, theft of land and resources, and the genocide of Indigenous peoples. Taong 1900s, Canadian government recruits women from England, Ireland, and Finland as nannies and governesses, and they are automatically granted permanent residence status. So, karon sila agad ng status, no? Taong 1910 hanggang 1911, first Caribbean domestic scheme na kung saan 100 women from Guadalupe are recruited to work temporarily in Canada as caregivers, and nung hindi na sila kailangan, sila ay dineport. Noong taong 1945, after World War II, Canada recruits domestic workers from British colonies, mainly from Jamaica and Barbados. These women receive low pay and no permanent residency. Taong 1955 to 1966, the second Caribbean domestic scheme, some caregivers were allowed to apply for permanent residency after 1 year of working in Canada. Taong 1967, in-implement nila yung the point system na kung saan you receive certain amount of points based on your work, class, education, etc. So sa point system na ito,
makikita merong advantage, no, or merong preference for skilled and educated workers over sa ibang migrants. Taong 1979, in order to meet the high demand for caregivers in Canada, some immigration officials advised women not to declare their children. At mayroong kilalang 7 Jamaican mothers who were deported for following this advice. A national protest campaign is launched and the women present their cases to the Supreme Court na napanalunan nila yung karapatang magstay sa Canada. Noong 1981, foreign domestic movement, domestic workers with temporary work permit can apply for permanent residency once they complete 2 years of live-in work. Noong taong 1992, yan naman sinimulan ang live-in caregiver program na kung saan ang mga domestic workers pwede na sila mag-apply for permanent residency after 2 years silang na magtrabaho sa Canada. Kaya lang yun nga, merong requirement na dapat tumira sila with their employers. Ultimately, this makes them vulnerable sa pang-abuso at exploitasyon. Noong taong 2001, Ontario's new Employment Standards Act comes into effect. Domestic workers are granted the same rights as other employees. Noong taong 2010, the Juana Tejada Law was implemented. So napag-usapan natin to 2 episodes ago. Itong we highlighted ang istorya ni Juana Tejada at kung paano niya na-impluwensyahan itong pagbabago ng pag-amendment, no, dun sa immigration policy. So 2010 yon, tinanggal yung requirement for live-in caregivers na magsagawa ng pangalawang medical examination kapag nag-a-apply na sila for permanent residency. Noong taong 2014, yung caregiver program, tinanggal nila yung requirement na maging na tumira ka kasama yung employer mo. Tapos they also introduced 2 new pathways, yung as childcare providers or as caregivers of people with high medical needs. Pero for each of these pathway, they only accept 2,750 caregivers na maging permanent resident sa Canada. So meron silang mababang cap, no? Nung 2016, which is the last year dito sa timeline na ito, the federal government repeals the 4-and-4 rule. Migrant workers from across Canada celebrate the win and continue to demand permanent status on landing for all migrant workers. So, yun lang yung nandito sa poster. Pero mahaba-haba ang caregiver pathway history dito sa Canada at maraming pwede pang pag-usapan patungkol sa mga programa na ito. Pero dahil limited yung oras natin, yun na lang muna. Year 2017 hanggang sa kasalukuyan, pag-uusapan din natin kung ano ba yung state, no, ng caregiver programs ngayon dito sa Canada kasama ang ating featured guest na si Joey Dulaca from Migrant Workers Alliance for Change. At ayan ang ating kasaysayan. Did you learn something new about our history? Share nyo lang yan sa aming Facebook page. At join us again next week para sa marami pang pag-aaral ng ating history. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa kultura ng Pilipino. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Ngayong linggo, handog namin sa inyo ay 2 tula mula sa librong Akdaan, isang anthology book na naglalaman ng mga sulat patungkol sa karanasan ng mga migrante sa Canada. Ang unang tula ay pinamagatang Tagubili ng Inang Caregiver, na isinulat ni Jen Uwatan. Tagubili ng Inang Caregiver. Sa paglipas ng araw, ika'y nagbabago. Edad at taas ay siyang iyong natatamo. Murang isip ay unti-unting nagbabago, kung minsan ay laging nagsusumamo. Ngayon ika'y may ganap ng pagkatao. Sana'y huwag kang magbabago. Laging lumingon sa pinanggalingan.
na siyang naghubog ng iyong katauhan. Unti-unting dumarating, panahong di na tayo magkakapiling. Sana'y palagi mong matatandaan, mga paulit-ulit kong habilin. Dalangin ko sana, ika'y patnubayan ng ating Diyos na mapagmahal, na ang buhay na iyong tatahakin ay batay sa kagustuhan ng ating may kapal. Para naman sa pangalawang tula, ito ay pinamagatang Caregivers na isinulat ni Mary Pareño. Number 1. Ako, ang aking pamilya, kami. Sa pagbukas ng ilaw na aninag, larawan ng masayang pamilyang nakaukit sa salaming lamesa. Ako, pumalaot. 1, 2, 3 taon, ang gugugulin sa estranherong bayan ng mga malapalasyong bahay na ngayon lang narating. Kailangan pa ring tiisin pagkawalay sa pamilya, kinabukasang nakasalalay sa atin. Sa pagbukas ng ilaw na aninag, larawan ng masayang pamilyang nakaukit sa salaming lamesa. Ngunit ako ay nangangapa dahil lumuluha kapalit ng kasaganaan at pagkawalay sa pamilya. Number 2, caregiver, migranteng manggagawa, ang ating uri. Sa kamay ng banyaga, ikaw sumailalim, walang kapaguran at parang makina ang sa iyo ay turing. Pilitin mang isigaw, hindi pa man kayang gawin, nababalot sa takot na ikaw ay pauwiin. Subalit hawak lamang ay kontrata, hindi ang buong buhay. Kung pagkatao ay hamakin, huwag palalagpasin. Caregiver man kung tawagin, ipagtanggol yaring uri. Para sa ating pulso segment, pakinggan natin ang mga saloobin ng ating mga kababayan ng mga taga Scarborough patungkol sa charter change. Mawawala ng protection ng ang bawat Pilipino pag nagkaroon tayo ng tsache. Kasi sinasabi nila na yung provision na kailangang baguhin sa tsacha is yung economic, which more on magkakaroon ng let's say sinasabi nila na yung lupa dapat magkaroon ng purchasing power yung mga foreigners, which is malaking epekto sa ating mga Pilipino. Kasi right now, most of the Filipinos walang sariling bahay. So wala sariling bahay at lupa. So what if they given a power to buy a land doon sa Philippines, ang mga foreigners, mas lalong hindi makakabili ang mga Pilipino ng kanilang sariling bahay at lupa. Plus, medyo parang, I think the lawmakers have hidden agenda din. Pwede silang magsingit doon ng provisions na baguhin nila yung term. Pwede silang maging, kasi ang mga politicians ngayon, they're power hungry. So I think it's not really good. I think the only thing that really good to change is yung governance. So not the constitution itself. Kasi yung constitution itself, it protects the Filipino people. I have a follow-up question. Sure. What can the Filipino people in Toronto or in Canada do? Mag-participate tayo, especially most of the Filipinos right now on the Facebook. Hindi nila alam kung ano yung truth. Kasi right now, yung disinformation laganap eh. I-inform natin yung mga kaibigan natin, kamag-anak na ito yung information na legit. Yeah. So it's still very important kasi yung pa rin tayo at the end of the day, if we go back home, kung ano yung dadadal natin doon, whether it's napabuti or napasama, we still need to care. At yan po ang ating pulso segment. Sa linggong ito, maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang opinyon at karanasan. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Migrante sa Toronto's Best Filipino Community Program Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin si Joey Dulaca, organizer ng Migrant Workers Alliance for Change. Mapakikinggan po natin yan after the break.
Ayan, para sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan, mapakinggan natin ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga. Kasama natin ngayon si Joey Dulaca, isa sa mga organizers from Migrant Workers Alliance for Change or MWAC. Welcome po sa Radyo Migrante, Tita Joey. We're so happy to have you here with us today. Kung pwede lang po pakibati ang ating listeners at ipakilala nyo na rin po ang inyong sarili. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Maraming salamat for having me here. Ako po ay si Joey Dulaca. I am an organizer with Migrant Workers Alliance for Change, but I am still a caregiver part-time. Katulad ng marami, nagpa-part-time pa rin ako kahit na organizer na ako ng Migrant Workers Alliance for Change. Mhm. Tita, para po sa mga hindi familiar, ano po ba ang Migrant Workers Alliance for Change? Ano yung mga services nito o mga gawain niya? So, ang Migrant Workers Alliance for Change ay isang migrant-led organization. It means ang bumubuo ng organisasyon is mostly migrants. We are consisted of caregivers. We organize with international students, undocumented migrants, farm workers, at saka fishery workers. So, ang organisasyon namin is we mostly fight for immigration rights and labor rights, and also we support like each other organizing when we have to fight for our rights. Mhm. At Tita, so yung sa MWAC, ano po ba yung mga common na sitwasyon ng mga migrante or mga international students tulad ng sabi nyo na kinakaharap nila kapag lumalapit sila sa MWAC? So I organize with caregivers. So I'll start with caregivers muna. So sa mga caregivers mostly is information. Kasi tulad ko, matagal na ako dito, so I'm in between each of the changes of the policies, tsaka yung mga pilot programs. So mostly ang mga tanong is either paano mag-apply, saan ako pwedeng alam yung mga requirements, or access to healthcare. Also, kung halimbawa hindi sila binayaran ng mga amo nila, unpaid wages, labor rights. Ang mga tanong nila is mostly basic paid sick days, magkano ba ang binabayarang taxes, work permits, immigration status, organized undocumented. So maraming mga undocumented. Hindi sila yung tipong pumasok na illegal, okay? There's, I'm sad that like people would always say na illegal sila. No, they were, pumasok sila dito, nawalan sila ng papel. It's because of the unfair systematic rules na meron tayo dito sa Canada, no? Yung mga international student, ganun din. So basic is mostly saan sila makaka-access ng mga healthcare, anong gagawin nila pag nawala na sila ng status. Sa fishery workers naman is mostly I think they cannot apply for PR kasi seasonal workers sila. So mostly ng farm workers and seasonal workers, ng mga fishery workers, hindi sila makapag-apply ng PR. So mostly ng mga tanong nila is labor. Or pagka nakaranas sila ng abuse, anong pwede nilang gawin kung gusto nilang umalis sa factory or sa farm, kapag naabuso sila, saan sila makaka-access ng support. So basically yun yung mga inilalapit nila. Nandyan din lately syempre yung family problems, alam mo na, lately maraming divorce, information about how to divorce, ganyan, and yun. Sumasagot din po ba kayo ng mga tanong, like for example, if may kakilala sila sa Pilipinas na gustong mag-migrate dito sa Canada? Of course, hindi mo naman may iwasan na may mga tanong talaga na gano'ng mga kamag-anak nila, lalo na yung mga former caregivers, right? Kasi normally ang mga
hina-hire nila or kapag nakapag-PR na sila, nag-hire din sila ng mga kamag-anak nila, right? Mhm. Or gusto nilang dalhin yung mga kamag-anak nila dito. Katulad niyan sa mga international students, they are allowed to bring their families here before, no? Mhm. Not anymore because of the new announcement. Pero yes, kasama yun sa mga tanong. At saka partly ng mga ipinaglalaban kasi natin is katulad niyan, sa mga caregivers, marami ang hindi makapag-sponsor ng mga anak nila na tumanda na hindi na makakasama sa mga application ng PR, no? So, kapag overage na, above 22 na yung, even just 6 months before their 22nd birthday, hindi mo na sila maisama sa application. So, part sa mga tanong is paano sila makakapunta dito, paano nila madadala yung mga anak nila na matanda na. Iba-iba pala, no, yung mga issue na dinadala nila sa inyo dyan sa MWAC. Dun po sa Yes. tanong ng mga gustong mag-apply for permanent residency, ano po ba yung mga barriers na kinakaharap ng mga kababayan natin sa pag-apply dyan sa PR? So una, dahil maraming yung living caregiver program is kind of like a permanent pathway siya, no? Mhm. Until pinalitan siya nung 2014 ng lahat ng mga caregivers nga naging temporary foreign workers. Mm. So, ang isa sa mga barriers is katulad niyan, dahil sa pagpapalit ng polisiya, so every 5 years nagpapalit ng pathway since 2014. So, part ng naging problema noon is pag pumupunta ka dito, supposed to be, uh, tatapusin mo lang yung 24 months work experience mo and then you can apply for PR. Mhm. There's no English test, there's no like education background. But the time that they changed yung rules during 2014 onwards, tinaasan nila yung mga requirements ng caregiver para makapag-apply. So, Mhm. number one, tinanggal nila yung access mo sa English, ESL school, but they required you level 5 English, no? Para makapag-apply ka ng PR, which is mas mataas siya kesa doon sa nire-require nila pag nag-apply ka ng citizenship, which is level 4 lang. Mhm. Right? At saka isa pa ang educational background. They're asking for a 1 year completed study, a post-secondary study. So kung halimbawang hindi ka nakagraduate, may mga assessing organizations, yung mga assessing organizations sometimes hindi nila tinatanggap at hindi nila ina-assess yung papers mo. At bukod pa doon, kung katulad niyan sa Pilipinas, sa atin, dati wala tayong grade 12, right? Mhm. So dito, yung high school nila may grade 12. So before kailangan mo lang ng 72 units, no? Mhm. Equivalent na yun ng high school dito. Ngayon kailangan na ng 1 year post-secondary, which is I think unfair kasi hindi naman nila tinatanggap dito yung international education na matatawag natin. Ano? Kung nag-aral ka sa Pilipinas, kung nag-aral ka sa kahit sa anong bansa, pag pumasok ka ng Canada, baliwala yung pinag-aralan mo, you have to upgrade or study again sa Canada. So Mhm. recently, they changed 24 months work experience to 12 months experience. Pero ano lang yon, band-aid solution. Kumbaga, hindi siya permanenteng solusyon. Mahirap humanap ng amo na magbibigay sa'yo ng LMIA or Labor Market Impact Assessment. Yung dokumentong ito yung pwede mong gamitin para makapag-apply ka ng work permit. Mhm. So kung wala kang work permit, you're not legally working. Mhm. And one of the requirements for you to apply for PR is kung meron kang
legal status or work permit. Marami kasing nagiging epekto itong work permit. Kung wala kang work permit, nag-expire ang work permit mo at hindi ka makakita ng amo na magbibigay sa'yo ng LMIA, which cost them 1,000 plus processing fee, it's either mawalan ka ng status or matagal ang processing. So, yung work experience mo, nag-expire within 3 years. So, kung mag-apply ka ng PR, kailangan meron kang 1 year work experience within that 3 years prior to your application. Ang nangyayari is hindi nila, nag-work na sila pero hindi pumapasok as work experience kasi hindi mo siya pwedeng i-declare as you have worked during that time dahil wala kang legal papers na nagsasabi na na pwede mong gamitin yun as for PR application. So sa ngayon po meron ulit kinakaharap na expiring of a caregiver program. Ano po ang parang response ng MWAC para dito at as an organizer, ano ang inyong mga kampanya? From then on till now, maraming kababayan natin ngayon ang hindi makapag-apply dahil doon sa English exam. Hindi ibig sabihin na they failed. Most of the caregivers na sinasabing bumabagsak ay hindi naman sila bagsak. Meron silang category na hindi nila nami-meet yung required score. So ang 0.5 difference is a big deal. Dahil dun sa 0.5 na yun, isang barrier yun na hindi ka makapag-apply ng PR, no? At saka ang caregiver pathway ngayon napaka higpit, no? So kailangan mo ng maintaining status, hindi na kumbaga yung caregiver pathway na in place ngayon is actually made for people who are coming from outside the country, no? Hindi siya friendly para sa mga matagal nang nandito na trap, no? Kasi syempre, ang daming pagbabago. So yung mga nandito ang na-trap, yung mga from outside of Canada na mag-a-apply under this program, maswerte sila kasi pagdating nila dito naka-open work permit na sila. Industry closed, pero still open work permit na sila. They can leave their they can leave their employers, no? Anytime they want, no? Without renewing their work permit, without worrying about their status, no? They just need to stick to the industry. It means kung halimbawa caregiver ka, child care lang yung sayo. Para sa mga nandito sa loob ng Canada, hirap silang mag-apply doon sa program na in place ngayon. So, we're hoping, we're actually demanding the government to remove that, no? Ang caregivers ay isa sa backbone ng komunidad, no? We contribute a lot to the government, to the community, to the Canadian community, no? By taking care of their children, they're taking care of their sick and their elderly, no? Hiling natin sa gobyerno, no, na tanggalin yung English and education and make it permanent, no? At also tanggalin na yung tied work permits kasi ang daming naaabuso dahil sa tied work permits. I think isa nga yan sa mga nakausap namin dun sa migrant rights rally. Sinabi niya na isa sa mga required sa kanya is magkaroon pa ng isang 1 year post-secondary. Sabi niya, paano ko gagawin yun? May binubuhay akong 5 anak sa Pilipinas. Yung expectation talaga, yung standard na sinet nila, no, hindi na aabot ng karamihang mga migrant workers. So, ang panawagan dapat tanggalin yung mga barriers na yun dahil hindi siya ethical para sa ating mga kababayan, sa mga migrante na napaka importante ng role sa economy ng Canada. Exactly. So, Tita, ang huling tanong po namin, ano pong mensahe nyo para sa mga caregivers na nandyan sa sitwasyon na yan na hindi makapag-apply ng PR or tulad ng sinabi nyo, stuck, no? Dito sa Canada. Na stuck. Number 1, lumabas kayo at magpakita kayo, no? You have to join the actions, no? The fact na maraming pagbabago, napapanalunan ng mga
migrant groups, no, is wala kang dapat ikatakot. Kumbaga, allowed ka na ipaglaban yung sarili mo, no? Kung natatakot ka, walang mangyayari sa'yo, panay takot lang. Hanggang sa dumating yung time na, katulad niyan, marami ako nakilala na hindi nga nila alam na na nagkaroon ng special policy. So, kasi hindi lang naman ang interim pathway ang napanalunan eh. Meron pa tayong PR to PR, which is nilower nila yung English, right? Kaya lang kung hindi ka lalabas, paano mo malalaman? Maganda rin na paminsan-minsan, ako, kumbaga, I am proud to be a part of history, you know? Maganda yung feeling na na naging part ka ng history ng pagbabago, na sinuportahan mo yung iba mong kababayan, di ba? Kailangan, katulad niyan, lagi tayo nagsasabi na manalangin, we'll pray, but remember what is always taught in, like mula sa pagkabata natin, tinuro na sa atin, kahit na ano pang magulang or turo sa iyo sa church or whatever ang turo sa iyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. You still need to work on what you want. You want it, you get it. And how are you going to get it if you don't come out, right? And you don't join. Number 2, ang mga organisasyon na to, ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sick leave or paid sick leave or kahit man lang yung pagtaas ng sahod. Hindi po yan free. Hindi yan binigay sa'yo dahil lang love ka ng gobyerno, no? Hindi yung ganon. Pinaglaban po yan ng mga tao at saka ng mga organisasyon na sumusuporta sa mga taong nag-i-struggle. So, right now, meron tayong digital petition, no? Para makapag-sign up kayo sa petition. Bukod pa doon, kung miyembro kayo ng organisasyon, kailangan din po namin ng suporta ng mga organisasyon, right? Kailangan po natin ng suporta at endorsement ng mga organisasyon na to para po pakinggan ng gobyerno yung panawagan natin na tanggalin ng English and Education at padaliin at pabilisin ang pagpaprocess ng mga papeles para makasama na po natin yung mga pamilya natin soon. Mhm. Tita, napaka-inspiring nung mga sinabi nyo dahil actually dito sa Radyo Migrante, marami rin kaming nakapanayam na mga may pinagdaanan, no, na nawalan ng status, ganyan, or nakatanggap ng deportation order from the Canadian government na lumaban kasama ang komunidad, ang mga kababayan, at ngayon sila mismo kahit na natanggap na nila, nakagkaroon na sila ng status, sila naman pinagpatuloy pa rin nila yung paglaban nila para sa iba pang mga kababayan. So mga naging advocate din sila. Ayan po si Joey Exactly. Dulaca, organizer from Migrant Workers Alliance for Change o MWAC. Maraming salamat, Tita Joey. Yeah, maraming salamat sa inyong mga tagapakinig. Sana po pumirma kayo sa i-check out niyo po yung Migrant Rights Network na website para po makapag-pirma po kayo doon sa digital petition po natin. Salamat! Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. May extra time tayo mga karadmig, so tara at pakinggan natin itong kanta na pinamagatang Kababaihan, Makapangyarihan, composed by Bayang Barrios and Gijay Williams. Itong version na pakinggan natin ay inawit ng Tres Marias. Yung kanta, isinulat siya ni Gijay Williams during a songwriting workshop with artist Gary Granada. Ito ay commission daw ng Mindanao Commission on Women bilang anthem para dun sa Mothers for Peace. Talagang bagay na bagay itong kanta na to, no, para dun sa napag-usapan natin with Tita Joey at dun na rin sa naaral natin tungkol sa history ng caregiving pathway dito sa Canada, na kung saan may kapangyarihang ang mga manggagawang baguhin ang kanilang kondisyon. Kaya ayan, please enjoy! Kababaihan ay makapangyarihan, baguhin ang lipunan, santinigang kailangan. Sa pagbabago
ng ating kasaysayan. Tayo'y may kapangyarihan, pandayin ang bukas. Sa hilaga at silangan, kanluran, katimugan, milyong lakas at tinig, pinagtibay ng kapatiran. Kumilos na ngayon, ang bukas ay di na maghihintay. Katarungan, kalayaan, pagkakapantay-pantay. Sa hilaga at silangan, kanluran, katimugan, milyong lakas at tinig, pinagtibay ng kapatiran. Kumilos na ngayon, ang bukas ay di na maghihintay. Katarungan, kalayaan, pagkakapantay-pantay. Ang pagbabago ay ating sinimulan, isang hakbang ng paninindigan. Harapin ang bukas ng may pagpapasya, kababaihan, makapangyarihan. Harapin ang bukas ng may pagpapasya, kababaihan, makapangyarihan. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre to stay updated, ito po ang ating community listings para sa linggong ito. Sa April 13 ng 7 p.m., halina't sumama sa benefit concert hosted by the International Coalition of Human Rights in the Philippines. Makakarinig tayo mula sa mga local artists and musicians. Ang address po ay sa 353 Sherbourne Street, Toronto. Para naman sa May 4 to 5, magkakaroon ng conference sa Quebec tungkol sa neoliberalismo at sa pilitang pag-alis o neoliberalism and forced migration. Ito ay inoorganisa ng International Migrants Alliance. Kung ikaw o ang iyong grupo ay interesadong pumunta, kontakin lang ang imacanada@mail.com. And lastly, mula March 22 hanggang 28, magkakaroon ng mga activities ang Bayan ng Canada sa iba't ibang probinsya. Ito po ay tungkol sa charter change na itinutulak sa Pilipinas. Mayroong mga info session, roundtable discussions at mayroon ding mga marcha o rally. Dito sa Toronto, may magaganap na rally sa harap ng Philippine Consulate today, mamayang 2 hanggang 5 p.m. Interesado ba kayong maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, co-hosts, editors, and social media coordinators. And to learn more from our past and future episodes, just check us out on Instagram, Facebook, YouTube, and Spotify. Isulat nyo lang ang Radyo Migrante Toronto sa search bar. At dito nagtatapos ang isa namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin ang karanasan ng mga kabataang Pilipino dito sa Canada mula sa mga attendees and organizers ng Pinoy's on Parliament na ginanap noong February. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Joey Dulaca, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas.